Now, there is an assumption na kapag bumaba ka ng motorsiklo na nakasuot ka pa ng helmet, may masama kang pakay. Wait a minute. Yo, magandang hapon. Dito tayo ngayon sa Maynila. So, 'di ba sa Maynila ay may ordinansa na bawal na ang nakabalaklaba, 'di ba, sa pag ikay nakamotor. Pero ang pagkakaalam ko doon, pagkakaintindi ko, pag ikaw lang naman ay pumunta sa mga government offices, sa mga public places, tapos nakamask ka, nakabalaklaba ka, pero pag nagmumotor ka, diba, katulad nito, dumaan tayo dito, nagmumotor tayo, syempre, yan, wala namang kaso yan, walang problema, hindi ka huhulihin dyan, diba? So yun lang yung linilinaw nila doon, yun lang ang paglilinaw nila doon. Hindi yung porket nakabalaklaba ka, nakita ka, huhulihin ka na, hindi ganon. Requirements sa pag sumakay ka ng motorsiklo, mag-helmet ka. Ito naman sa anti-balaklava law, pag bumaba ka ng motorsiklo, isabay mo yung pagtanggal ng helmet. So, ito naman yung supplement na ipinagbabawal ang pagsuot ng any cover of the head nang hindi naman tayo nagda-drive o nakasampa sa motorsiklo. Ang iniiwasan natin dito is yung mga ginagawa ng mga riding in tandem. Bibili sa mga establishment, pumapasok sa mga establishment, pagbaba nila, naghihintay, parang itong tinatawag ng mga spotter na nakakover pa yung mga ulo nila at hindi sila na-identify because nakakover sila, hindi nakikita ng CCTV natin. Short and simple language, pag bumaba ka ng motorsiklo, tanggalin mo yung helmet, tanggalin mo yung balaklava, tanggalin mo yung cover ng mukha mo para makikilala ka. Now, there is an assumption na kapag bumaba ka ng motorsiklo na nakasuot ka pa ng helmet, may masama kang pakay.